Nagbabalik ang PTV Balita ngayon. Patuloy ang pagdating ng ating mga kababayan sa Parañaque Integrated Terminal Exchange upang makahabol sa bisperas ng Pasko bukas. Sa report ng PITX, mula December 20 hanggang December 22, pumalo na sa mahigit 600,000 pasahero ang nagtungo sa terminal. Sa kabila ng dagsa ng biyahero, tiniyak ng pamunuan na sapat pa rin ang biyahe ng mga provincial buses. Paalala naman sa mga biyahero, bawal magdala ng mga matutulis sa bagay at anumang bagay na maaring pagsimulan ng sunog. Nakakalat naman ang mga pulis sa mga terminal para sa karagdagang seguridad. Simula ngayong December 23, naka-full alert status o Code Red na ang Bureau of Fire Protection. Ayon sa BFP, alinsunod na rin ito sa Oplan Paalala, iwas paputok ng ahensya. Mahigit 38,000 personnel ang idineploy ng BFP. Mayroon ding emergency medical units at BFP First Aid Service teams, kasama ang Department of Health at Metropolitan Manila Development Authority para sa pagtugon ng emergency cases. Samantala, alamin natin ang ibang balita mula kay Jay Lagang ng PTV Davao. Mayong adlaw, nasikop sa Naval Forces Eastern Mindanao kon NFEM ang kinarton nga mga smuggled nga sigarilyo gikan sa duha ka mga dagkong bangka nga ilang nadakpan sa kadagatang bahin sa Digo City, Davao del Sur. Niadtong Disyembre 19 ning tuiga, nasakpan among mga bangka subay sa regular patrol nga ginapahigayon sa NFEM. Di nasayran nga wala kini mga igong dokumento. Depensa sa usa sa mga crew nga wala matud pa sila nakabalo kung unsa ang karga sa gisakyan nilang bangka. Hinoon gikustudiya na sa NFEM ang 7 ka mga crew nga naharang nga mga bangka. Subay niini, mas pahugtan pa sa Naval Forces Eastern Mindanao ang ilahang pagbantay sa kadagatang sakop sa Eastern Mindanao. Kiniaron nga masiguro nga walay maski unsa mang illegal products ang makasulod sa rehiyon. Sa mga nagnanais po at patuloy na ginagawa ang ganitong mga illegal na aktibidad, kami po ay patuloy nagagampanan ang tungkulin na inata sa amin na sugpuin ng ganitong mga illegal na aktibidad. Gilaraw karon sa Mindanao Development Authority kon Minda nga magtukod og Disaster Resilience Resource Center sa Mindanao. Sumala ni Minda Chairperson Secretary Leo Tereso Magno, magsilbi kining Operations Center sa mga hingtungdang ahensya sa gobyerno pag-abot sa mga kalamidad. Plano sa Minda nga himuon kining regionalized kung asa dunay mga branches o satellite offices. Aron nga dili nasabisod sa pag-access sa impormasyon o tabang panahon sa mga katalagman. Alayon sa Minda ang ubang mga hingtungdang ahensya alang sa pagplano o pagplastar niini sama sa Office of Civil Defense kung OCD. Aduna sab sumalapay ni pasalig nga magdunar og luna nga katukuran sa mong center. Positibo sa bang Minda nga dako ang mamahimong tabang sa Disaster Resilience Resource Center. Ilabi pa nga sagad na nga masinati ang mga bagyo sa nasod, ilabi na sa Mindanao matag tuig. Our agencies, I'm not saying that the agencies na dapat tumulong hindi ginagawa ang trabaho. Ginagawa nila. Palaging nauuna dyan ang OCD, ang DSWD, OCD, LGU papasok. Leaders from different civic organizations, civic well-minded individuals, pumapasok yan. Pero ang pangarap natin, ma-organize na para hindi tayo... Og mo kadto ang mga nagunang balita dinhi sa PTV Davao. Ako si Jay Lagang. Mayong adlaw. Daghang salamat, Jay Lagang. At yan ang mga balita sa oras na ito. Para sa iba pang update, i-follow at i-like kami sa aming social media sites at PTV PH. Ako po si Naomi Tiburcio para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.